pagtakbo ni BP Sara sa pagkapangulo sa 2028, trending pala sa buong mundo. Usapan? Kalain mo yan? Pero si Risa, nagsabi na pwede siyang tatakbong presidente or vice-presidente, hindi pinag-usapan. Si John Vic Remulla, nagsabi na gusto siyang tumakbong presidente, hindi rin pinag-usapan sa buong mundo. Pero si BP Sara, hala trending, uy. As in, kabibig. At marami nang nalalaman ang iba't ibang sulok ng mundo, iba't ibang media sa buong mundo tungkol sa story ni VP Sara na nilait, pinagyurakan, ipinakulong ang ama, tapos maraming mga impeachment. Karon kabibig, pinag-usapan na. At at the end of the story, si Bongbong Marcos, ang parang nagmukhang masama. Alaka, sirang-sira na ang pangalan ni Bongbong Marcos, kabibig. Pero si BP Sara, parang, pinag-usapan, trending talaga. Women empowerment, palagi. Naku po, yan na, mahirap yung kalabanan yung woman empowerment. Pangalawa, itong sobrang sikat, sa Arab News. Grabe. Philippine VP Sara Duterte announces 2028 presidential bid. Ito, sa BBC. Philippine VP Sara Duterte to run for president in 2028. BBC yan ha. Bloomberg. Grabe. Star. By BBC News, a 47-year-old announcement comes as she is embroiled in a bitter power struggle with the current president, Ferdinand. Grabe. Ito pa, Al Jazeera, Philippine VP Sara Duterte announces run for president in 2028. Announcement follows multiple impeachment complaints against Vice President over allegations of corruption. Yan ha. Ito. Yan. Sobrang sikat, pinag-usapan si BP Sara. Diba? So anong pakiramdam ni BBM ngayon? Para nawala sa limelight si BBM. Para puro na lang VP Sara lahat. Para tungkol kay BP Sara pagtakbo, ano ba ang nagawa ni BP Sara, malakas na frontrunner si BP Sara, walang makakatalo kay BP Sara, sino kaya ang pwedeng pangtalo kay BP Sara? Wala naman. Yun ang malaking problema ni Bangag ngayon. Kung sino ba ang pwedeng ipanglaban niya kay VP Sara. In fact, ang hirap naman kung makipag-combine power siya kay Leni Robredo. 'Di ba? Pero we don't know. Baka magbago, baka mag-beso-beso, mag-friendship sila ulit. Pero I'm not sure. Pero hindi natin alam ang mga kakamping, 'di ba? Kain suka. Eto kabibig, makinig tayo dito kay at antabayanan din ang mga pangalan ng mga gustong magpa-impeach kay VP Inday. And mayroong consequences ito for 2028. Correct. Ay nagpahayag na po ang pangalawang Pangulo na siya po ay tatakbo sa 2028. Ano po ang nakikita nyong advantage nito? Kasi meron pang at least mahigit 2 taon. And disadvantage kung meron man po or timing itong kanyang anunsyo po, attorney. Well, tingin ko marami ring mga factors yan ha. Pero ang maganda dito sa kanyang maagang pag-announce ay makonsolidate niya yung kanyang support base. Hindi ito malalagas at maaakit sa ibang mga kampo. Maaga pa lang, nag-establish rin siya ng kanyang leadership. Correct. So kung totoo yung tinatawag nila o ina-identify nilang DDS, yung mga very dedicated na support ni VP Inday among the electorate, in-establish na niya yung kanyang leadership at makakagather yung kanyang support around her. Mahalaga, lalong-lalo na sa panahon na ito, na tuloy-tuloy ang mga tinatawag nating communications operations laban sa kanya. Correct. Na sa salita lamang, may mga lumalabas na akusasyon, sinisiraan siya through means of yung mga fake news na lumalabas online and as well as yung ibang mga statements na inuulit-ulit na nanggagaling sa mga opisyales ngunit wala namang katotohanan. Correct. So yung kanyang pag-rally ng support base niya
at pag-consolidate niya nito, maaga rin na ma-establish yung kanyang force. Kumbaga, siya naman talaga ang the person to beat for 2028. So, ipinipreserve niya yung kanyang advantage. Natatakot na ang karamihan dun sa supposedly laki or napakalaki niyang following. Sinisiguro lang niya rin na magagamit niya ito to further protect herself all the way to 2028. Opo, dito naman po kasi parang sa kasalukuyan meron ng 4 na impeachment complaint laban Yes. sa pangalawang pangulo. Sakaling umusad po ito or baka doon pa lang sa komite, baka may nakikita po ba kayong mga pagbabago at sakaling umusad ito after ng komite sa plenaryo, alam natin numbers game ito. Ngayon na nagpahayag ang pangalawang pangulo, meron bang epekto ito sa kaisipan at sa desisyon ng mga kongresista po na boboto rito? Tingin ko meron. Kasi pag maaga siya nagdeklara, ang maraming nagsasabi kasi na kaya siya nagdeklara ay para dahil nga na worried siya about the impeachment at maikakast niya ito, pamumukha niyang politika lang ang itong impeachment. But for me, if that is the strategy, medyo late na yan. Itong pag-declare niya ng kanyang leadership, dino-draw out niya yung support niya. Pag naging halos face-to-face na, maihaharap yung katotohanan doon sa mga kongresista o mga representante na boboto dito sa initial stage ng impeachment, baka sakaling ma-realize nila na hindi lang po rumor yung kanyang pagiging person to beat in 2028. Backed up ito by an enormous support. Kumbaga, dinadraw out ni VP Inday itong support niya at ito ang haharap sa mga kongresista. Seeing this kind of support, nakaka-demoralize naman sa kanila talaga on their part. Maaalala nyo last year, no? Lumabas yung listahan ng mga kongresista na bumoto for impeachment. Hindi pa po nawawala yung listahan na yan, naaalala pa ang mga pangalan nila. At antabayanan din ang mga pangalan ng mga gustong magpa-impeach kay VP Inday. And mayroong consequences ito for 2028. Yan na. Merong consequences talaga kung sinong boboto sa impeachment ni VP Sara. Pero sabi naman ni Bongbong, good luck. Para saan kayo yung good luck? Good luck para kay VP Sara kasi bitter si BBM at ayaw niyang manalo si VP Sara, or good luck sa sarili niya kasi posible siyang makasuhan at makulong kasama ang ilan ng kagrupo niya. So ito kabibig ha, may komento si Maran ito. Sabi ni Claire Castro, good luck daw sa Vice Presidente. Oh. Pero alam niyo ba na yung good luck na yon ay para sa kanila? Bago tayo magpatuloy, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid nating Muslim. Ramadan Mubarak. At syempre meron tayong special shoutout, no, sa ating mga kaibigan dyan sa Hulusulu. Kay Asis Ibon at Val Saladin, no? Mga kaibigan natin dyan sa Hulusulu. Hello syempre, po. Sa aking kapatid dyan sa Hulu na palagi nang nasa Zamboanga, si Raden Bangahan. To, naalala mo pa yung nakaraan? Oo, matagal na pabalik-balik ako dyan sa Hulu. Ibig sabihin nun ay good luck sa kanila. Kasi nga naman, pag hindi nila mapadisqualify si VP Sara sa pagtakbo, abay, goodbye Philippines. Hello world. Magpapaikot-ikot sila sa buong mundo. Kasi naman. Ha? Pero yung kanyang pagsabi ng good luck, parang taas kilay, sabay inis, at parang inahalmoranas. Naawa ako dito kay Claire Castro, sa totoo lang. Tagapagsalita siya ng Pangulo, tagapagsinungaling, at
Nakapag asar. Oo. Tama. Pero sa kahuli-huli ang pag tiningnan mo, siya yung naaasar. Anyway, good luck sa inyo, ma'am, dyan sa Malacanang. Sana nasa mabuting kalagayan ang Pangulo. Kasi ayaw naman namin na mapadali ang pagiging Pangulo ng Vice Presidente. Yun, kabibig ha. Galit si BBM. I think galit si BBM nung pag-announce ni VP Sara ang tatakbo. Kasi biglang nag-shift lahat eh. Lahat ay naka-focus na kay VP Sara. Lahat ng tao ay pinag-uusapan si VP Sara. Si BBM parang nawala sa limelight. Parang nakalimutan na meron pala tayong presidente. Na meron pala tayong presidente BBM. Parang nagmukha tuloy presidente si VP Sara. Ay nako, at yung pag-trending ni VP Sara sa buong mundo, grabe. Alam niyo ba, pati ang stock market, umayon. Oo. Tumaas ang stock market ng Pilipinas ng pag-announce ni VP Sara. Natatakbo siyang presidente ng Pilipinas 2028. So, ganun kalakas si VP Sara.